gikan pa mis Caraga region, nakikita sa ato tong senior leader Pastor Dudong. Iyahang tuyo ato nga pagpatawag sa amo no mga particular sa mga pastors sa Caraga region ug sa Northern Mindanao. Nasa mensahe para sa mga kasimbahanan. Gitawag niya kini og kanang missing link, no? Missing link. Ang meaning niya na adunay mga connection nato dias Ginoo nga usay mawala ba preaning microphone. Dunay link, no? Ang link mga igsoon kay gikan sa akong tingog mo agi niining maong machine. Di mo abot dito sa speaker kung wala ning wire nga gitawag link. May nag-connect ba? Amen? Now, sa atong Kristiyano kinabuhi, doon na tayo link ngadto sa Dios. Mato pa niya, call unto me, tawag ko ninyo kay tubagon ta mo. So, usa sa communication between men and God nga dili dapat maputol. Now, sa atong Kristohanong kinabuhi, nani mga panahon, mga igsoon, kung usahay atong bungulan ang Ginoo. Makigbungol ta sa Dios. Pareha mo ra kog mag-asawa gud, no? Magbungulay usahay. Labi na kung di magasinabot, mo'y hinungdan nga na mga panahon nga magbungulay sila. Mingon na itong yang asawa nga, ing na imong papa, mga una. Bisag naragos dool. Naras dool, ing na imong papa, mga una. Ingon na yung papa nga, ang anak nga, pa, mga una daw. Papa, paigot po, dugay-dugay na yun. Pero naragon, magdugog gyapon. Gamay pa kayong balay. Tawag third floor yung balay, narap diya, gamay kayo. Hindi pa gin magtingog. Di ba? Magkadungog ra. So, inga na mga igsoon. Missing link. Nga, doon ay mga connection na to sa Dios nga usahay. Maputol ba? Labi na kung atong tinanawan usahay, dito nas problema. Makita na nato ang problema nga mas dako pa. O kung unsa kadako ang Dios, usahay ang problema mutabon ngadto niya. Ingon na natong pananaw. Tungod kay ang lantang nato sa Ginoo gamay lang, di ba? Pero ang Biblia nagtudlo gyud nga ang Dios labaw sa tanan. Labaw sa tanang klase sa problema. Ang iyang pangalan labaw sa tanang pangalan, mga igsoon. Nganlin na lang problema kay ang Dios labaw pa niya na. His name is above every name. Mahinganlan man nimo imong problema ang ngalang Jesus, mga igsoon, mas labaw pa niya na ang ngalan, mga igsoon. O wala imposible nga niya. Pastor Dodong, mga igsoon, naningkamot nga maka-reach out sa mga igsoon. And then, ang ato ang pinaka-priority nga project, ang ato ang main church, karon mga igsoon, padung na sa pag-atop, no? Padulong na sila sa roofing, napalibot na ang filing sa hollow block. And then, target nila by next year, dito na ta maka-Thanksgiving. Sa atong Joint Fellowship, kanang annual fellowship, dito na sa simbahan. Wala imposible, no? Kung kitang tanan mo lahutay sa atong commitment, ang 1,000 nga nag-commit, mga igsoon, para sa bulan sa September and October, mga igsoon, ang target niya to para sa steel trusses o katong roofing. And then, naamang nag-commit, no? Gani, din sa Northern Mindanao, yes, Ginong Himaya, sa ato nga district, mado pa ni Pastor Glenn, dako tag naambag ngadto. Ug diya makit-an, mga igsoon, ang tinuod nga pagtinabangay sa tibok simbahan. No? Diya makita ang tinuod nga resulta. Kay dili lang sa spiritual ta naghiusa, kundi appeal sa mga bisan sa pinaka-crucial para nato. Labi na tandugon natong panudlanan, tandugon ng atong bulsa. Kana, mga igsoon, usa ka challenge sa matag alagad o matag pagtutuo nga bisan ang imong priorities, ang imong mao nga kinitaan do nagay tapyas para sa buluhaton sa Ginoo. O para nako usa na siya kadako nga testimony, no? Once tandugon sa Ginoo ang imong bulsa, ang Dios mo balik gid niya na, no? Mato pa siyang gingon, siksik, liglig at umaapaw. Yan ang sabi sa galing Maynila, no? Siksik, liglig at umaapaw. Yan ang balik, mga igsoon. No, dili gyud ta ihangir sa Dios. Ibalik niya ang kusog, ang tanang kadasig, ang tanang lig-on nga buhi nga paglaom, no? Amo nay atong magain nining pagpangalagad. Dili tud ta mga kwartahan, pero natay kasing-kasing, mga igsoon, nga magihatagon og malipayon nga mudugtong diya sa buluhaton bisan pa kung ang atong panudlanan matandog.
Now, nalipay kayo bisan ako nalipay ko naglantaw nini nga biyahe, nini nga sistema nga nahitabo. Kaniadto mga igsoon, so wala pa ni nahimo, no? Ang G7 gigamit man gid Ginoo ani nga initiative. So wala pa ni si Pastor Dudong lagi mabugatan tanan, no? Bisan sa iyang mga biyahe, sa iyang mga church visitation, ug wala gyud nahimo nga project ang simbahan. Kaya siyempre, usay naa didto, mura pod walay function ang tibuok iglesia. Now, ingon nga mga karnero sa Dios, kita nga mga karnero sa Ginoo, gitudloan sa Ginoo nga di gyud mo pagulbol. Amen. Atong sosyo na to kasing-kasing walay pagbagulbol, di pagreklamo. Murag og kanang karnero, actually ang real nga karnero igsoon, kinahanglan na siyang kuhaag balhibo. Kanang himulbulan ba? No, kuhaan gina siya balhibo. Na kung tinuod ka nga alagad o tinuod ka nga karnero sa Dios, ang tangan gyud kag balhibo gyud. Og ang imong balhibo mga igsoon, pahimuslan gina diha sa buluhaton. Ang purpose sa pagtangtang sa balhibo mga igsoon para pud to sa ilang kaayuhan. Once mo baga na kay ang balhibo sa karnero, di na siya ka-survive. Panahon nga ting-ulan, kay kadto yung balhibo matumod to sa tubig, di na siya kalihok. Maprosen siya. So ang purpose ni nga tangtangan sa balhibo para mahimo siyang healthy. Di ba? Mahimo siyang fresh, and mahimo siyang healthy. Kay mo ginay rason nga nagi-purpose ang iyang balhibo. Ang balhibo pud mga igsoon, kuhaon to sa shepherd para iyang panginabuhian. Di ba? So, kumbaga mga igsoon, feeding each other. Doon ay word nga nag-ingon, feed to those who feed you. Kung ang mga alagad sa Diyos nag-feed na to spiritually, kita po mo feed nito nila. Di ba? So, ang balahibo mga igsoon, kuhaon to sa shepherd, ang resulta, ang maong karniro, mahimong himsog, baskog, o libre, free siya nga makalihok. Kay gaan kay ang panglawas, gaan kaya sa iyang paminaw. Whereas kung baga na kay sa balibo, mutabon sa iyang mata, no? Di sa kalihok og tarong, unya kung prone siya sa pagdaot tungod kay sobrang ka-suffocate sa iyang lawas. Kita po mga Kristohanon, once matangtangan ta og mga butang, ang balik sa ato lagi niya na mga igsoon, dunay dugang kusog, dugang kadasi ug kalagsik sa atong spiritual nga kinabuhi. Dili ginaingon nga nakuhaan ta og nagansi ta. Bagkus mga igsoon, isa na sa mga butang nga giingon sa Dios aron nga kita mapanalanginan. Now, missing link man iyang message, pero namalandong ko niya na nga mensahe mga igsoon. Himo na to na nga usa ka series sa pagpangalagad or sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Now, dunay pulong sa Ginoo nga nag-ingon about giving. Ang Dios nag-ingon dinhi sa book of Malachi, very common nga verse. Malachi chapter 3 verse 10. Maski di nato i-open ang Bible tungod kay kinabuhi nato nga Kristohanon. Nag-ingon ang pulong sa Dios sa book of Malachi. Test me in this. Sulay ko ninyo. And I will show you, ipakita na ko sa inyo, ablihan nako ang tambuanan sa langit, ug ibubo ko ang mga panalangin nga wala na'y kabutangan. Test me in this. Sulay ko ninyo. Gi-challenge sa Ginoo ang mga tao. Labi na kadtong mga magtotoo niya. Iyang gihagit, sulay gani ko. Kay pakit-on ti ka. Ingana bitaw nga pagkasulti, test me in this and I will show you. Sulay ko ninyo, kay pakit-on ta kamo. Ablihan ko ang tambuanan sa langit, ug ibubo ko ang mga panalangin nga wala na mo'y kabutangan. Okay? So, ang Dios doon na siya kagahom nga mo open. Bisan pa ka ng mga, doon na day floodgates o doon na day mga bintana nga sa langit ngayang ablihan. Once ato siyang sulayan. O Dios siya nga naay kagahom nga mo panalangin nato mga igsoon. Iyan ang pulong eh. O doon ay laing bintana sa langit nga giablihan sa Dios, panahon bitaw mga igsoon kay hinumdum mo. Panahon ni Noah ba? Sa diha nga nakita sa Dios ug gani ang Dios nagingon ang Bible, and God repented. Doon ay verse nga ang Dios nagmahay, nagbasol siya. Nagrepent. Ang Dios nagmahay nganong gibuhat niya ang tao. Nagmahay siya nganong gibuhat niya ang tao tungod ang tao nahimulag sa Dios ug nibiya gyud sa Ginoo. Nagbuhat siya og dautan atubangan sa mga mata sa Dios. Mo hinungdan nga diya sa book of Genesis mga igsoon sa panahon ni Noah,
ang Dios usab nag-open sa floodgates of heaven. I-open the floodgates, tanan nga mga gate yang giablihan. Tanang mga ganghaan giablihan sa Dios para mobuhos ang ulan. Sulod sa 40 ka adlaw, miagi o mitungha ang mga tubig. Dili lang ulan mga igsoon, kundi bisan pa nga ang ambuanan sa yuta. Giablihan sa Dios, gikan sa ilalom, mitungha ang tubig ug nilunop sa tibuok kalibutan. Ug mahinungdan nga ang tanang dunay kinabuhi, mataw man o mananap, tanan nga adunay kinabuhi except kang Noah uban ang iyang pamilya. Nangamatay sila. Now, kini nga Dios nga itong gialagaran mga igsoon, mato pa niya, test me in this, and I will show you. I will open up the floodgates of heaven. Ablihan ako ang tanan mga bintana. Aron panalanginan mo. Kana nga klase nga Dios nagnamulong nga nasa sa iya mga kamot mismo. Ang tanang otoridad, ang tanang kagahom para panalanginan ang tao. Ug naasab niya na nga Dios ang kagahom o katungod, otoridad, nga ablihan ang tanang klaseng ganghaan, mga igsoon, para tunglohon ang mga tao. To the point nga bisan kinsang dunay kinabuhi, mataw man o mananap. Natapos niya itong higayon, tungod kay Dios siya, nga nagpakanaog siyang judgment. Ini nga klase nga Dios, Dios nga mo panalangin, o Dios nga mo hukom. Amen. So, nini nga point mga igsoon, na malandong guspulong sa Ginoo, Lord, di gyud ka may kumpara. Dili mai-question ang imong mga plano, ang imong desisyon, ang imong katuyuan sa kinabuhi sa tao. Dili pwedeng balion ang imong nasugdan na. Kung unsay imong gisugdan, doon na kay gagahom nga mutuman ini. Kung unsay imong gipamulong sa sinugdanan, doon na kay kagahom nga mopatuman, mo-fulfill nining mga butanga. Now, the missing link, mga igsoon, alang sa mga Kristohanon mao, ang pagkailag sa Dios, being conscious, mga igsoon, niini nga Dios usahay magud kay mas conscious man lang kita sa atong kahimtang, conscious kita sa kawaladon, conscious kita sa atong kabalakas, sa dinis kalibutan. Gani mga igsoon, while nagbiyahe ni, isa sa mga butanga, while na ako sa sakinan, na malandong ko sa tanan nga na-experience. Kauban sa mga igsoon. Malipay magita mga fellowship, no, magkita ay talagsara, no, na may mga kauban na to mga pastors dito, mga close kayo, mga talagsara makita. Isa sa dako kay nga panalangin nga dili gyud kabay kwarta igsoon kining relasyon nato ngadto sa Dios ug relasyon nato diya sa simbahan sa atong mga pamilya, no? Kami ni nanay nami sa saktong edad, nami mga anak, gani nami apo. Kadaghan nga mga bisis nga nag-handle mi og kanang mga problema sa pamilya. Dunay mga counseling, no, i-counsel ang bana, i-counsel ang asawa. And then sa diyang giabot na sa point nga ang amo mga anak na may anak nga minyo na, siyempre na sila lang kaugalingong panginabuhi, na sila lang kaugalingon nga mga decision making, nga dili na mi pwede makialam. Gani before sila naka-anak, isa sa kumensahe mao nga praktiso na mo among kaugalingon ingon nga mga kanabitong advisor or kining matawag nga consultant igsoon, no? Diri man siguro giwalin ako na sa Iligan, nagiwalin ako na dinhi. Kita nga mga ginikanan, mga in-laws. Ang tawag sa ato niya na consultant. Nga mo function ka lang kung konsultahon. Ayaw gyud pag una-una. Consultant ka lang eh. So maka-function lang ka as consultant kung mangonsulta nimo. Pero dili mangonsulta, ayaw gyud unhi. No, kay pakialam naman ha. So, among gibutang among kaugalingon bisag gusto gud ta mi nga mo correct, gusto ta mi nga dapat ingana. Pero among gipugngan kay wa man nangonsulta gud. Na kadaghan nga bisis makita na to nga tanawa lagi. No, desisyon ra magud mo iyo, di mo mananghid. Pero dili na namo gina-insist nga mo kay ilahan naman to. Unta ingon ana unta ang mga biyenan. Aron dili ta mahimong kontrabida ba. Kita nga mga in-laws dili kita mahimong kontrabida kay mahimong mananggubot sa pamilya.
And then, ang pinaka-common nga statement, paminaw mo, pinaka-common nga statement mo ni, mamili ka. Imong ginikanan o kami imong pamilya. Di ba? So, nahimo na karon nga naipit ang either bana or imong anak, no? Naipit na. Papilion man. Either, dili man ginikanan, trabaho ba ron, nga imong priorities ba? Sige, kung diya kasi imong profesyon, diya kasi imong trabaho, muwadan jud kag pamilya. Mabot man gini sa point ngayon na ang problema sa panimalay. Actually, kini real talk ni, o very common. Usay ang magtiayon mag-away, makialam magiday ng kan, ma-misinterpret. Mulaban, nga na ba? Labi na kay mga bata pa, mulaban dayon, nga na. Kining usahay kalamitan babae, mag-away na gani siya mag-asawa, muuli sa ila. Muuli dayon. Pag uli dito, ang pamilya niya mo react. Ano nga makadumi? Yun sa maka. Ano ba? So, muna nga, gi-prepare na mo kung galingon mga igsoon nga i-let go na gyud ang mga bata once na sila pamilya. I-let go. O isa na, mga butang nga gitudlo sa Ginoo nini nga biyahe nato diri sa kalibutan. Gani isa sa point ni Pastor Dodong yang gibilin sa simbahan. I-delegate ang mga tao. I-delegate. Ayaw kana bitaw nga ikaw ra gyud maayo, mo naigo kanunay anang ikaw gitara, ikaw kanta, ikaw may tanan. Sa kadugay na nimo sa ministry, pioneering gyapon ang dating nimo. Pag-train og tao, pag-delegate. And then isa sa iyang gitugon, ayaw gamit natong mga salta sa inyong simbahan. Pananglitan doon ay pastor o doon ay workers sa mga karaan na silang simbahan nga nihawa dito nga ni anak sa imong simbahan. O nya imo dayong tagaan o function para nga dili mo hawa. I-delegate din nimo. Ayaw ana. Iwa ka kailangan ng tawhana. I-delegate kadtong atong mga miyembro. So, time mga igsoon, kining point nga kung gusto na ko i-let go ang matag usa diha sa buluhaton. Tanawa mga igsoon, dili ta mag-grow kung dependent ta kanunay ni pasuinan. Di ba? Dili ta mag-grow. And then naa sa ato tanang potential. Abi ni igsoon, kung dunay pastor nga moduol dinhi, ako mismo na leksyonan ko ni Pastor Dodong, ayaw gamita, palingkura, og tudloi sa atong prinsipyo. Aron dili ta matraidoran. Tudloan pa lang magdi mao diha, nganong nihawa na siyang laing simbahan gikanan, kinanay problema dito. Di ba? Scammer ba na? Di ba? So dili pwede, ayaw palingkura. Kung gusto siya sa panagiusan nato, kinahanglan siyang mulingkod sa og mo learn sa atong prinsipyo diri sa sulod. Dili pwede may mosuhito nato gikan sa laing simbahan. So naleksyonan ko ni Pastor Dodong niya na. Now, letting go sa matag usa diha sa ministry. Di ba? Tanan-tanay potential. So isa sa missing link nga akong natikdan mga igsoon tungod kay wala ta nag-disciple. Ako mismo, isa na sa akong lapses nga wala ko nag-disciple diha sa simbahan. Tanawa, di ba, dependent kayo mo. No, kinahanglang maminaw ra, kinahanglang dependent gyud. Isa sa mga missing link, no, nga ako mismo nagtestimony na dito. And then ikaduha nga missing link igsoon is evangelization, no, fulfilling the great commission nga gibilin sa Dios. And then sa ato personal nga kinabuhi mao ni isa sa missing link, mga igsoon nga nawala nato, kini bitaw pagka-conscious sa balang espiritu sa Ginoo. Consciousness of the Holy Spirit. Nga usay ang Holy Spirit nabiya gyud nasa tong sulod. Ang balang espiritu sa Dios, siya mo'y atong magtutudlo. Siya mo'y kanunay nagsinggit o nangandoy sa presensya sa Ginoo. Bisan pa usay dili ka ganahan, no? Walay lami simba, walay lami adtong simbahan. Pero nay Holy Spirit sa imong sulod nga naghatag conviction. Nag-convict sa imo ba? So, usahay atong gina-ignore ang conviction sa Holy Spirit. Now, isa sa mga missing links, Kristohanon, dili ni kaya siya conscious sa moving sa Holy Spirit sa iyang kinabuhi. No, siya na lang. No, nga no mahimo niya tungod kay
Na siya knowledge, kay balo na siya, nadungog na niya. Pero kana bitong moving sa Holy Spirit, siyang personal nga kinabuhi. Tungod kay ang balang Espiritu sa Dios, mga igsoon, persona siya. Buhi siya. Nasa nag-uban nimo. Gani, mato pa ni Ginoong Isus, before siya mikayab nga do sa langit, ingon siya nga, dili mo mag-uol. John chapter 14. Kay ipadala sa amahan ang advocate. Ang lahi nga advocate or lahi nga persona nga mag-uban sa inyo. Siya may mutudlo ninyo sa kamatuoran. Siya may mo padangat sa tanang plano sa amahan. No, kining pagkahibalo nato sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, lihok ni sa balang Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Nga siya mismo nagpadayag, siya mismo nag-reveal sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Panahon sa worship, panahon sa atong pagsimba, tanan natong gibuhat ani mga igsoon, gibuhat nato in the Spirit. No? Doon ay lihok sa balang Espiritu nga nagminister sa ato. Diha sa panimbahon. O diha, bisan asa tan adto, sa atong trabaho, sa atong mga priorities, sa tanan natong gibuhat, matag adlaw, na ay balaang Espiritu sa Diyos, the Holy Spirit, nga kanunay naglihok sa atong kinabuhi, nga may nag-guide sa atong mga lakang. Kung atong ialaw ang balang Espiritu sa Diyos, siya mo'y mukupot sa ato. No? Yatang agakon para makasurvive or makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala ta naglihok sa atong kaugalingon lang. Doon ay balang Espiritu sa Diyos nga nagminister sa atong kasing-kasing. Nga bisan sa atong pagpaminaw sa mga pulong sa Dios, kinubanan sa gahom sa balang Espiritu sa Ginoo, nga din ang iyang pulong mahimong buhi nga ninato. No, sa Pastor Inan, mouthpiece lang. Spokesperson. O ang Espiritu sa Dios nagigsulti sa ato. Isa sa mga butang nga ika-prove nako mga igsoon niya ng mga niya nang akong gipanulti mao. Sa akong pagpangalagad sa Dios, ingon ani ra akong kinabuhi, no? Ingon ani ra mo kinabuhi ni nanay. Pero dunay pipila ka mga tao nga matawag nato sa Tagalog nga naniniwala. Amin mga igsoon? Ingon ani lang kasimple among kinabuhi, pero may iilan na naniniwala sa amin. Ug lisod kinabuhaton. Kung sa tao lang, dili na pwede mahimo. Nga dunay nituo sa inyo ang mensahe, dunay mga tao nga miuyon sa inyo, dunay mga tao nga mituo sa inyo. Ay, Igsoon, sa ingon na lang, pipila ka mga tao nga mi-connect o midugtong sa among pagpangalagad sa Ginoo. Ang akong interpretation niya na mao, lihok na sa balang Espiritu sa Dios sa among kinabuhi. Nga kamo mismo, nituo mo sa mensahe ni Pastor Inan. Kami ni nanay sa among biyahe sa pagpangalaga sa Dios, doon nalay pipila, maihap lang nga mga tao. Pero tinuod nga mi-believe sa among gipangbuhat diya sa ministry. Na kini nga among gibuhat dili para sa magkugulingon kundi para ni saging harian sa Dios. O mo'y hinungdan mga igsoon nga nagmotivate sa amo nga mulahutay. Mulahutay nga dili kinahanglang dili maputol ang among link diya sa Dios tungod sa inyo mga igsoon. Isa mo sa rason nga kining maong connection nato diya sa Ginoo dili angay putlon. Lisod man ang ministry. Lisod i-adjust. Bisan patuod, iligan lang og layangan, og dili nimo sa iyan ay mga igsoon, ay lisod siya dalon. Gamay ra tuod, pero kinahanglan tagaan nimo dako kay pagtagad. Tungod kay gisalig na sa Dios diha nimo. Amen? Now, iligan layangan ra gani. Pero kung dili lagi nimo ayuhon og tarungon, ay maglisod ka yung sahon. Pero salamat sa Dios lagi. Tungod kay kining tanang mga butang nga giubanan og do nagay Espiritu sa Dios nga naglihok niini. Iyaning trabaho mga igsoon. Iyaning ministry. The ministry of the Holy Spirit mao. Tagaan ta niya conviction sa tong kasing-kasing. Nga kining mga kadto na ba yung mga pangutana mga igsoon nga nag-ingon dinhi nga kung ato bitaw i-assess ba? I-assess kining ministry. Magapangutana og magapangutana tas tungod kung ato i-assess ba. Una pangutana i-assessment man. Isa, do we believe nagtuo ba ta nga kini nga biyahe iya sa Dios? Di ba? Kung ato i-assess, iya gini sa Ginoo. Dili gini iya sa tao.
Mga igsoon, namatay willingness itong kasing-kasing. Pag-ingon nga, Sabado ta mo simba karon ha? Willing ang tanan. Ug wala bitoy daghang pangutana. Ug kana siya mga igsoon, ang rason niya na mao nga kitang tanan nagkahiusa nga nagtuo nga kini nga lihok iha gini sa Ginoo. Kini nga biyahe. We believe nga kini nga journey iha sa Dios. Nga gani karong adlaw para nato importante ni para sa Ginoo. Dili lang ugma. Kung dili karon nga adlaw importante ni para sa Dios. Atong mahimo ang atong buluhaton diya sa Ginoo tungod kay importante ni para nato diya sa Dios. Bisan pag biyaan nato ginapusahay ang Sabado, mo na iting sweldo, mo na iting kobra nato. Bisan pa tungod kay kahibaluta nga importante ni sa Dios nga adlaw. Privilege mahinungdanon ni nato nga ihatag diya sa Dios karong adlaw. Amen. O kana giliho kana sa balang espiritu sa Dios. Dili gyud tao may naghatag conviction niya. Now, ikaduha nga assessment igsoon, ni participate ba ta? Nag-participate ba ta diya sa buluhaton sa ministry? Dili kita mo function, dili kita mo kuan, kamo lang kay dugay na kay mi kausaw na rami ana. Di ba? So na rami ana na marag kamo na pod. Ayaw. Tungod kay as long as mga igsoon naapa ta nag-exist. Participate na sa buluhaton. Abi na igsoon naagitay potential matagos ha. Bisan pa si Dondon gahilom-hilom rani pero potential ni nga mo pik-pik sa abaga sa iyang amigo nga Brad. Sabado na ba may karon? Mingon na iyang, ha? Di ba Domingo ko? Sabado na po. Ano ba? Isa sa na-miss na ko mga igsoon, kay di lagi na ito makuan tanan, di man na ito ma-cop up tanan. Kay limitado lagi na ito malihok. Well, biyahe may padulong sa Caraga region, moagi magid sa among lugar. Kanang hinguog, moagi gid dito. Ya, kung ginikanan to mas bukid pa, saka pa og mga 15 kilometers gikan sa highway. So tuyoon gid siya kayo. Ay Megson, isa sa na-miss na ako mao, ako mga ginikanan. Nasa bukid. Unya, talagsara man gid may makita gyud. Siguro sa isa ka tuig, nakituig hindi gid makita. Nya ang statement sa kumama inig talagsara man gid kita dong oy. Ano ba niya tigulang na siya. Na isa sa akong na-miss mao ang makita sila. And then isa sa mga butang nga nabitang ipahayag na ako ang kaluwasan or ang kaayo sa Ginoo. Ano nga luwas sila kay Kristohanan man sila. Pero wala sila'y simbahan. Wala sila'y pribilehiyo nga makasimba sama niini. Wala may pastor. So nahitabo mga igsoon, isa sa mga butang ko na miss mao akong ministry para sa akong mga ginikanan. Kung akong pray, Lord, bahala na kasi ilang kinabuhi. Unta, tagaan pa nimo og higayon nga makaserve ko nila maski ilang ka oras. Walihan man lang, mampuan, sama sa akong gibuhat sa akong mga igsoon diya sa ministry. Nga na ba nga desire mga igsoon? Kaya sabi ninyo, limitado ra ang mga oras ang kinabuhi. Life is short. So, usahay, lagi, daghay mga butang gusto na imo buhaton pero tungod kay, aside nga, ingon ani ra imong kakayahan, mga igsoon. Di gini mo magampanan tanan. Now, tungod nga na, I challenge mo tagusa. Let us participate, mga igsoon, sa buhat diya sa ministry. Tungod kay matagusa sa ato potential lagi. Amen. Now, kung ato i-assist, do we participate? Napa ba sa itong kasing-kasing nga, kini ako ning pangsyonan, bahalag din na maingon si pastor, kay murag kaya ko man eh. Di ba? Amen? Participate sa buluhaton sa ministry. And next, mga igsoon, napa ba tayo gugma, mga igsoon, labi na sa mga unreached people o sa mga lost souls. Di ba, bago pa tayo nagkristohanon, dasig kita nga mo, makigdebate yun. No? Dasig kita nga mo, sangyaw, debatihon, itong mga, kuhan nga, gahi-gahi. Karon mo, agree naman ta nila. Sige, ay mo pangalagad. Ako, luwas na ko. Now, napa ba na sa ato? Kami itong compassion or kaluoy sa mga kalag nga wala nakailas Ginoo.
Na isa sa missing link sa church mao ni. Kontento na sila sa ilang gibuhat, silang activities, dasig sila sulod sa simbahan, ug nalimot na sila mga igsoon nga napay mga tao diya sa gawas nga gigapos ug giayo og daot sa kaaway ilang kinabuhi. Matawag nga makalag na nawala, the lost souls mga igsoon, nga may tuyo sa Dios, nga gitukod ang iglesia para nga ipahayag ang mensahe sa kingarian sa Ginoo. Na kung ato i-assist mga igsoon, do we still love the lost souls? Do we have the compassion para nila? Nga bitang na maghilak imo kasing-kasing pagkaluoy nila. Ayo magid sila kailas Ginoo. Wala magid sila nangalagad sa Dios. Nga maayo mo untang Ginoo. Isa na sa feeling sa simbahan nga nawala mga igsoon. Ang bitang compassion sa mga kalag nga nawala. Amen. Tama ba na mga igsoon? Nga ginawa, di naman ito maluoy nila. Di na ito maluoy. Kanya ito sa experience ko na. Kanya ito sa bago pa ko na Kristohanon. Grabe akong compassion sa mga igsoon nga nakita ni mga dili magtotoo. Kung sa ito, karon okay na. Bahala na mo eh. Isa na sa missing link. Amen. And then, next is, nabati na to ang kabugaton sa iglesia. Burden sa church. Kaya itong, ang burden, ang kabugaton sa simbahan. Nga mapil na to ba? Nga mabati na to nga importante gini para sa buluhaton o. The burden. Dili na kita matandog na. And then last mga igsoon, na feel ba sa church nga gi-shepherd sila sa ilang pastor. Shepherding. Shepherding mga igsoon, para nako daghan nga mga butangan na miss nako ang shepherding. Di na ko manghilabot kay ninyo, di na kay ko mo part sa shepherding or pag shepherd sa sheep mga igsoon mao nga kadtong ilang mga batasan, kadtong ilang mga sungay nga mitag-as na, pwede itong pulungan gamay. Part na sa shepherding. Amen? Nga i-monitor ang karnero kung unsa na bagi pangkaon ani, no? Pataka naman ning sab-sab dito, no? Unsa naman ning naas utok lahi naman, no? Naa naman ni kahadlok sa mga jatot. Part na sa shepherding. Shepherding mga igsoon sa mga young people, pataka na lang og desisyon sa ila, no? Nga dili na to ma-touch bisan pang ilang mga priorities. Shepherding mga igsoon nga i-shepherd ang mga katawhan sa Ginoo. Tend, feed. Nga dili lang puro feed mga igsoon, feeding. Kundi dunay pag-tend, meaning imo silang hiluton, na may nangalisa na, ilang spiritual nga kinabuhi nangalisa. Gipang panuhot. Imo silang hiluton. Imo silang rebukon. Gamit ang pulong sa Dios. Doon ay pulong sa Ginoo dito nga the word of God is effective para rebuking, teaching, training. So part na sa shepherding. Next is kanabitong pag-train og mga tao. Missing link na ni Pastor Inan. Kanabitong wala nag-train og tao. Di na ipang-train, oy, kay mga maayo naman ni sila. Tanawa, di wala na yung gamit. Wala man di pang tudloan. O wala sila gidelegate diya sa buluhaton. Di ba? So, daghan lagi na missing link sa ministry. So, isa na sa mga butang ako na pamalandungan, Lord. Bugay naman ko diya sa buluhaton, pero daghan pa gid kay kulang. Wala na ko gibuhat. And then, kanang pag ako sa tanang buluhaton, dito ko na rebuke niya mga igsoon. Kanang akoon bitaw tanan, mental illness na. Mental illness. Tungod kay ang prinsipyo niya na ingon, dili man maayo, ako ray maayo tanan. Di ba? Ako ra man maayo tanan. So mental illness. Na kay diferensya sa imong pangisip. Nga ang imong lantaw sa uban, dili kabalo, ikaw ra gyud nakabalo. Amen. So isa day sa kulang nganong dili ta mo diligar tungod kay wala tay salig. O di kaya ikaduha mga igsoon, wala tay salig basin og malabwan ka. May malabwan na yung kanin niya, di na yung mutuon ng mga tao. Kaya mas maayo pa mo ito si Kuan. Ang kalibirik, common na siya sa mga dagko ng simbahan. Diya sa mga dagkong simbahan, kay mutindog to si Kuan, uy, mas maayo man. So mga tao dito ng atensyon. Amen? So, doon ay mental illness, mga igsoon.
Kung imo ra gyud akoon tanan, nya imong feelings, imong kagalingon, mas maayo jud ka, wala ni makalabaw nimo. Mga di ka mubahin, mga buluhaton ngadto sa mga tao. Now, isa na sa na-miss, mga igsoon. So, expected, after niini nga mensahe, nga matag usa sa ato, doon nagidula diya sa buluhaton. Doon na tay rule, mga igsoon, matag usa. And then, di ta mag-uol, tungod kay doon ay balang espiritu sa Dios nga namuhat sa atong sulod. Dili gid kita mo'y representative. Dili kita mo'y mo-represent sa atong kagalingon. Naagay Holy Spirit mismo nga nagatabon. Dili imong pagkatao may makita. Kung dili ang hulagway sa Dios sa imong kinabuhi. Tungod sa iyang balang espiritu nga naa sa imong sulod.